Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 19 September 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Mateo. Chapter 2, ang pagdalaw kay Jesus. Pakisabayan ako ng basa guys. Pare-pareho tayo dito matuto ng salita ng Diyos. Pati history na rin nila nung mga nakaraang panahon. Kasi yung generation natin ngayon, iba na. So, nung panahong buhay pa sila Jesus, ito yung nila, kasaysayan nila. Ang pagdalaw kay Jesus. Mateo chapter 2 verse 1. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. Nang siya ay isilang, may mga matatalinong taong mula pa sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Verse 2, Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya ay sambahin. Verse 3, nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay nagligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Verse 4, kaya't tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila ay tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Verse 5, tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta. Verse 6, at ikaw Bethlehem sa lupain ng Juda ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na namamahala sa aking bayang Israel. Verse 7, nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga matatalinong tao at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Verse 8, pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol, kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Ba't di na lang kasi siya sumabay? Para alam niya. Okay, verse 9 to 10. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila ay nagpatuloy na sa paghahanap. Sila ay pinangunahan ng bituing nakita nila mula sa silangan, ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita nilang tumigil ang bituin sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Verse 11, pagkatapos sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inahandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Verse 12, nang sila'y papauwi na, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang pagtakas papunta sa Ehipto. Mateo chapter 2 verse 13, pagkaalis ng mga matatalinong tao, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka at dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Verse 14, bumangon nga si Jose at nang gabi ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Verse 15, doon sila naninirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Yung ganito kayang paghahabol kay Jesus noong baby pa siya, sakop kaya to sa natin, kasi meron tayong inano ni President Marcos na usaik eh. So, di ba baby pa to, parang inaabuso na rin tong bata. Hindi lang naman kasi sexual yung kundi abuse. Yung online sexual, ba yun? Basta usaik siya guys. So, yung ganitong pasok to kasi abuse na to eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, iba na ang panahon ng araw, iba rin ang panahon natin ngayon. Kasi tayo sa Pilipinas, mayroon na tayong presidente na talagang inaano yung kapakanan ng mga bata. Yung walang naaabuso talaga. Make sure na maganda yung ng mga bata ngayon. Kasi pag may pang-aabuso guys, mayroon ng hahabulin kayo ng usaik. may na dyan si President Marcos.
Okay, ipinapatay ang maliit na batang lalaki. Tingnan mo lang oh, pati maliliit na lalaki damay-damay na. Ipinapatay ang maliliit na batang lalaki. Ganun sila noong araw. Ano yan eh, jealousy yan eh. Kung hindi yan jealousy ni Haring Herodes sa sa kapangyarihan, hindi siya magpapatay ng mga batang maliliit na lalaki. Pero mo wala pang kamongmong ipapapatay mo. Saan naman budhi mo yan? Ipinapatay ang maliliit na batang lalaki. Mateo chapter 2 verse 16. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga matatalinong tao. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga matatalinong tao. Verse 17, sa gayon natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Verse 18, narinig sa Rama ang isang tinig ng pananangis at ng malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Ang pagbabalik mula sa Ehipto. Mateo chapter 2 verse 19, pagkamatay ni Herodes, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon habang siya nasa Ehipto. Verse 20, sinabi sa kanya ng anghel, bumangon ka, iuwi mo na sa Israel ang iyong mag-ina, sapagkat patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata. Verse 21, kaya't bumangon nga si Jose at iniuwi sa Israel ang kanyang mag-ina. Verse 22, ngunit nang mabalitaan niyang nagahari sa Judea si Arkelao, na anak ni Herodes, natakot siyang pumunta roon at dahil binigyan siya ng babala sa kanyang panaginip, sila ay tumuloy sa Galilea. Verse 23, at doon nanirahan sa bayan ng Nazaret, sa gayon natupad ang sinabi ng mga propeta, siya ay tatawagin Nazareno. Ang pangaral ni Juan na tagapagbautismo. Okay. Mayroon ditong mga verses sa guys, sa ibaba. So, kayo na lang magbasa, maliliit eh. So, Mateo chapter 3 verse 1. Nang mga panahong iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Verse 2. Ganito ang kanyang sinasabi, magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Verse 3, si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaias nang sabihin niya, ito ang pahayag na isang taong sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, gumawa kayo ng mga matuwid na landas na kanyang lalakaran. Verse 4, gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanya namang pagkain ay balang at pulot-pukyutan. Haya. Ano ba yung balang, guys? Yun yung kinakain ni Juan. Verse 5, dinayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa magkabilang panig ng ilog Jordan. Verse 6, ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila ibinautismuhan niya sa ilog Jordan. Verse 7, na makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming pariseo at mga Saduseo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong, akala ba ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Verse 8. Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi na. Verse 9, at huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. Sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng tunay na mga anak ni Abraham. Verse 10, ngayon pa lamang ay nakahanda na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Verse 11, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko ang siyang magbabautismo sa inyo na sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Verse 12, hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami.
Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang iba ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Binautismuhan si Jesus. Mateo chapter 3 verse 13, dumating si Jesus sa ilog Jordan. Ito yung sinasabi ko guys, bakit ko tinatanong anong buhay ni Jesus noong teenager siya. Kasi tingnan mo yung Mateo chapter 1, chapter 2, baby pa siya eh. Tapos bigla na lang dito sa chapter 3, babautismuhan na si Jesus, di malaki na. Saan yung buhay ni Jesus nung ano pa siya, nung after ng baby siya, syempre mga 7 taon, 8 taon, mga ganyan. Okay guys, ibig ko sabihin, wala bang ganyan si Jesus na pamumuhay, yung dumanas ng pagka-teenager. Kasi bautismo agad, malaki na siya nito eh. Binautismuhan si Jesus. Okay. Mateo chapter 3 verse 13, dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Verse 14, ngunit tumututol si Juan at patuloy na sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo, bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Verse 15, subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos, kaya't pumayag din sa Juan. Verse 16, nang siya ay mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig, biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at tumapo sa kanya. Matthew chapter 3 verse 17, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So si Jesus lang ang yung kinalulugdan ang anak ni Father God ha. Sinasabi niya, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. So, kung may magpanggap dyan na iba, ano yun? Bulaan yun. Hindi yun kay Father God galing. Ang tinatanong ko talaga, Father God, nasaan po yung buhay ni Jesus nung teenager siya? Bago siya bautismuhan. Kasi dito, baby pa siya eh. Mula baby siya, yung chapter 1, chapter 2, pinanganak siya, tapos baby siya, tinakas siya, diba? Pumunta silang Egypto, tapos bumalik sila, pumunta silang Nazareth. Tapos, yung chapter 3, binautismahan na siya ni, kaya tinatanong ko, Father God, saan yung buhay ni Jesus nung teenager siya? Okay, hanggang dito na lang. Bye everyone. God bless.